Ngayon po, padidihin natin yung ating mga kambing dito. Padidihin natin ng gatas. Binilihan po natin sila ng gatas para hindi mamayat ng husto. Kasi 3 po yung anak sa ating isang kambing. Tapos, kulang sa gatas yung ating kambing na si Dayan. Busog. Yung dalawa nakadidi na. Mukhang may gatas na yung isa na yung didi mga kaprobinsya. Nung tinignan natin yan sa mga nakaraang araw, wala yung gatas. Pero ngayon dumidi na yung isang kambing. Mukhang matamlay yung isa. Ay, palaluya diya. Wala siyang gadang lumidi. Ayaw mo? Ayaw niya mga kaprobinsya. Busog siguro. Walang gatas pa rin yung isang bibi niya. Akala ko meron. Pero wala. Walang laman. Hindi pa sila sanay sa kuan. Batol. Yan isang nipo lang yung pinagawa nila tatlo. Pero pag ayaw na lumili dito, busog pa sila. Pero pag masanay sila sa butilya mga probinsya, mag-agawan na pa sila. Pag makita nila tayo na paparating, kusa na silang lumapit sa atin. In-scam natin. Iba sigurong lasa sa ating gatas. Malapit na maubos
kailangan po na magkatigil sila dito para masanay sila. Hinaluan natin ito ng booster, kaya parang hindi na nagustuhan yung amoy ba. Kunti lang yung natira. Yung natira, subukan natin ito na ipainom sa ating baka. Ayaw niya. Ay, panungay. Yung gabi natin mga kaprobinsya, may nakala natin na una na hindi nakasurvive. Binungot natin, pinainom ng vitamins, at ngayon ayan, sino nakisag balahibo. Nakintab na yung balahibo niya, hindi na mukhang sakitin, at saka tumaba na siya ng konti. Ayan, pinakawalan na namin siya dito, pero kailangan na po namin siya natalian kasi nangasta na po siya, at yung ganitong edad makapabuntis na to sa mga kabing natin dyan kung sakaling matamaan niya. So talian natin siya, o doon sa labas natin siya ilagay, doon sa pinaglagyan natin ni Bubo dati. Yan, yung ganito kalaki pwede itong katayin, pero mawa tayo sa kanya. Palakihin natin to. Good boy. Pinakala natin noong una na hindi itong kasurvive. Lagyan natin ito ng air tag para gumawa po siya. Malakas to kumain ng feeds. Yung mga kabin natin lumabas na sila sa kailang kubo. Nagtimo-timo na sila kasi maganda yung panahon, wala nang ulan, hindi na masyadong malamig. Kumakain sila sa mga damo dyan, pero kaunti na yung damo dyan na andyan kasi palagi po lang kinakain, hindi nakatubo yung mga damo. Maliit lang yung area na nilagyan natin ng bakod. Yan po ang maganda pag may malaki tayong area mga kaprobinsya. Kahit hindi na tayo magbigay pa ng natya, or kahit hindi natin sila bigyan pa ng feeds or kupamil, yung iba lumabas na. Sa mga nakarang buwan, yung mga baboy po natin ang sunod-sunod na nanganak. Tapos yung baka, at ngayon naman yung ating kambing, may nanganak naman sa ating kambing dito. Una si Dayan yung andon, yung tatlo yung anak. Tapos may isa namang nanganak dito, at isa lang yung anak niya, hindi balanse. Yung isa tatlo, tapos yung isa lang. Oops, di ubo. Ito rin mga kaprobinsya, buntis din to, at siguro next week mukhang manganak na rin to. Yung kambing natin na nanganak halos magkapareha lang yung mga kulay sa ating kambing dito. Kung hindi red, mana kay George, painted. At siya naman painted lalaki. Isa lang yung anak niya. So another good news naman, nadagdagan naman yung mga alaga natin dito. Kahit nagkatay pa tayo sa mga nakarang araw dahil sa pagbisita ni George Villa dito ng ating kapatid, at ngayon may 4 naman na nadagdag. Napakabilis lang dumami sa ating mga alaga.
Tapos yung isa, buntis yan. Tapos yung isa nating kambing na blackhead, sa tingin po natin, mukhang malapit na yan mga anak, oh. Malaki yung tiyan niya. Sana dalawa lang yung anak niya para hindi siya mahirapan. Pati tayo, hindi tayo mahirapan sa pag-alaga. Hindi na tayo kailangan pang bumili ng gatas na komersyal. Katulad na yan, 3 yung anak niya. Tapos, isa lang yung didi niya na may gatas. Parang dekorasyon na yung isa niyang didi. Yung kambing natin, walang pulpahinga to. Malapit na to. Halos po sila magkasabay ni Dayan nung nakasahan. Pero, napapansin namin sa kanya, mas matagal siyang mga anak. O umabot ng mga 150 days. Hindi po natin na-record kung kailan siya nakasahan. Pero ang naalala po natin, magkasabay sila ni Dayan na nakasahan. Dako kay tiyan na. Maradaga naman yung kambing na binigay niya sa atin. Yung anak niya nanganak, walang tigil sa pagbigay ng kambing. So kailangan natin magbinta. Kung sakaling sunod-sunod yung pagpanganak sa ating mga alaga, next month naman mukhang sunod-sunod din yung pagbawas natin sa kanila. Baka, baboy, kambing. Sa ngayon hindi ko pa alam kung ilan lahat yung mga kambing natin. Mahirap bilangin. Yung nag-alaga lang sa kanila yung nakakaalam kung ilang heads yung ating mga kambing dito. Yung isa nakasana yan pero matagal pa to mga anak, kasi hindi pa nga nawala yung kanyang anak at bago pa lang yan nakasahan. Ito po sana mga babae yung anak niya mga kaprobinsya, kasi yung kambing na yan napakaganda. Diyan tayo magkuha ng pangmaterialis. Malaking klaseng kambing yan. Umiwalay siya sa kanyang mga kasama, oh. Baka naglibor na siya. Ito po, tingnan niyo po, anak niya yan, malaki. Malaking kambing. Ito po yung alaala sa ating kambing na lalaki dati na si Turo. Anak mo yan ni Turo. Isang Anglo-Nubian. Hindi ko po inakala mga kaprobinsya na ganyan sa kalaki, oh. Kasi maliit lang siya dati. At yung kapatid niya, yung kulay itim, hinihingal pa. Akala po natin na hindi makasurvive. Pero nakasurvive po. At ilang beses na rin nanganak dito sa ating area. Pag may mga kambing tayo dito na walang sungay, lahi po yan sa ating kambing na blackhead. Maganda talaga pag marami tayong alaga. Yung una, yung mga baboy yung sunod-sunod na nanganak, tapos baka, tapos kambing. Tapos next month na naman, yung mga baka natin, sunod-sunod naman silang mga anak kasi 4 po yung baka natin na buntis. May mga anak po ng katapusan siguro ng December or first week of January. So expectin natin na may mga anak ng December, January, Pebrero at saka Marso. So 3 sa ating mga baka dyan na sunod-sunod rin yung mga anak. Yan po ang maganda pag marami tayong mga babae. Kahit naibinta lang natin sa halaga na 35,000 yung mga bagong walay na baka. Pero pag mga pure, pinakamura na yung 35,000 sa bagong walay. Yung kambing na yan, isa yan sa ating mga kambing dito na may edad na, or isa sa ating mga kambing na pinakamatagal. Bali 2 po sila. Yan po, galing yan sa Himalalod. At yung isa na blackhead, galing lang yan sa Ayungon. Yan po, oh. Mukhang malapit na rin siya mga anak. Hinihingal siya, oh. Yan lang yung hinihingal. Yung isa, oh. Relaxing lang. George, marami ka ng anak, George, ha? Nagmana kay George yung kulay, pero yung sakto sa kanyang katawan, Anglo-Nubian. Yan po ang nanay niya. Kahit ganito lang yung sistema sa ating pag-alaga ng ating mga kambing, naparami naman natin sila. At marami na po tayo naibinta sa kanila, marami po tayo nakatay. Kung malaki lang sana yung area natin, siguro mas marami na sila ngayon. Pero yung area natin, tama-tama lang kasi may mga kon pa tayo. May mga baka pa tayo. Yung pagkain pa lang sa ating mga baka, hindi na basta-basta.
yung napier natin. Kulang na kulang kung hindi tayo magkuha ng dahon ng tubo. Kung wala pang kuha dito sa amin, wala pang mga tubo, hindi tayo makaalaga ng mga baka. Ang mga baka natin ngayon nasa 18 heads kasi nabawasan na po ng isa. Pinadala natin dun sa bundok sa Irene Pare. Tapos yung kalabaw natin 7 heads kasi yung isa pinalagaan natin sa ating kapitbahay. Yung mga baboy natin, oh. Kung sa mga nakaraang buwan po, sunod-sunod po sila ng anak. Ngayon naman, sunod-sunod din silang mga anak kasi halos magkasabay po sila nakastahan. Ayan. At sa ngayon, 4 pa lang yung mga inahin natin. Tapos, yung dalawa sa ating mga baboy dito, yung ating barako na po yung nakakasta. So, wala nang problema kung sakaling may maglandi sa ating mga inahin. Kasi magamit na po natin yung ating barako. Hindi po katulad nung una nung nag-alaga tayo ng barako. Hindi po natin na pakinabangan, hindi kumasta. Parang napiktuhan yung kuan niya, similya, no, nagkasakit siya kasi inakala po natin una na hindi po magkasurvive yung baboy na yan. Pero nung ginamot natin, gumaling siya, pero ang side effect, hindi siya kumasta sa ating mga inahing baboy. Kaya bumili tayo ulit ng biik para barako. At ngayon, hindi na tayo nabigo. Dalawa na sa ating mga baboy dito yung nakastahan niya. So sana po surtihin tayo. Sana mabuntis na lahat yung mga baboy natin dito. Ganun po talaga yung pag-alaga mga kaprobinsya. Minsan surtihan lang. Yung baboy ngayon dito sa amin nasa 145 per kilo yung live. So hindi pa ganun kataas. Hindi katulad pag nasa buwan ng Disyembre, Pebrero, Marso, pinakamura yung 200 per kilo. So yan po, yung sistema natin dito, tulad sa ating mga inahin dyan, pag manganak sila, siguro buwan po ng Pebrero, pwede natin alagaan yung mga biik nila, tapos ibinta lang natin yung mga kuan, panglitsunin, hindi lang natin palakihin ng gusto. Kasi pag palakihin natin, may posibilidad po na bumaba ng gusto yung presyo ng baboy. Okay lang pag bumaba, basta may buyer. Ang mahirap pag walang buyer. Delikado, tapos marami yung alagaan natin. Kung may swerte, kung mga anak yung 4 natin na inahin, kahit tig 10 lang kada isa na inahin, umabot ng 40 heads yung mga biik natin. Pag yun po ang alagaan natin lahat, tapos wala tayong buyer, problema na tayo. Napakalaki na yung kapital natin. At kung makahanap siguro tayo ng buyer, dun na sa pinakamurang presyo. Yung mga kambing natin dito na lalaki, oh. Sa mga nakaraang araw po, may pumunta dito para makipag-swap ng kambing, yung ating kaibigan. Pero nakipag-swap lang tayo sa kanya ng patas. Kinilo lang natin yung kambing natin at yung kambing nila. Hindi lang tayo nagpaginansya kung mga ilang kilo yung na-excess sa kambing natin, kasi medyo mataba yung kambing natin. Yun lang po ang binayaran nila. At yung kambing nila, oh, medyo payat. Pero okay lang. Yung kaibigan naman, yung may-ari dyan. So hindi lang tayo nagpaginansya. Kung doon tayo sa mga mga sabihin natin ng mga komprador, hindi pwede pag makipag-barter tayo ng alaga tapos hindi sila makapabor. Kailangan po na pabor sa kanila lahat. Minsan po dito sa ating mga kambing na lalaki, parang nasayangan sana tayo na magbinta sa kanila. Lalo na yan, oh. May ibubuga pa yan mga kaprobinsya. Lumaki pa yung kambing na yan. Pati ito. Pati yung kulay itim dyan. Pero depende lang sa sitwasyon natin dito. Kung makapagawa siguro tayo ng bakod, piliin natin yung ibinta. Kung makapagawa tayo ng ibang bakod para sa ating mga maliliit na kambing. Naghihintay po sila ng rasyon
naghihintay po sila ng pagkain. Kung sakaling magbinta tayo, piliin lang natin yung mga medyo native na mukhang wala nang ibubuga ba. Pero katulad dito, napakakintab ng kanyang balahibo, malakas kumain. Yan, mukhang pwedeng i-dispatcha yan. Yung malaki, pwede natin yung i-keep dito para gawin natin taga-kasta. Back up ni George kung sakaling magpa-relax si George. Nakakaawala lang yung mga alaga natin. Ngayon nadagdagan naman sila. Yung anak sa isa nating kambing dyan na isa lang, lalaki yung kanyang anak. Yung anak ni Dayan, dalawa yung babae, isa yung lalaki. Sana makasurvive yung tatlo. Pag makasurvive sila, yung dalawang babae, pwede natin yung gawing inahin dito. Kasi magbinta po tayo ng mga babae. Kailangan po natin silang bawasan. Kasi masikip na doon sa kubo natin. Tapos giba na. Magpagawa tayo ulit ng bagong kulungan para sa ating mga kambing. Ilipat natin sila ng area. Dito po kung magkatay tayo ng kambing, walang problema. Kahit anong oras, basta may makatrabaho lang, pwede. Hinahasa naman yung sungay niya. Buti na lang yung kambing na yan mga kaprobinsya, kahit malaki yung katawan niya, hindi siya matapang sa mga iba nating kambing dito. Tama na yan. Mapagod ka. Sa sunod na araw, mabawasan naman to ng isa yung mga lalaking kambing natin dito. May kumpare po tayo na nangailangan siya ng lalaking kambing. Wala siyang tagakasta. So, bigyan lang natin yung medyo maliit lang. Mga native lang naman daw yung mga kambing niya doon. So, yung maliit lang para kasya lang sa kanya mga babae. Yung isa dyan, palagyan natin ng eartag yan. Para palatandaan na hindi natin sila ibinta. Pati ito, pwede naman itong lagyan ng eartag. At palatandaan din natin na mga magagandang klase sila. May nalagyan na kami ng eartag dito. Yung anak sa ating blackhead, yan po. At yung isa doon na walang sungay, may eartag na yan. Kailangan po yung eartag para mga palatandaan ba. Pero ito, mukhang hindi ito kailangan kasi siya yung pinakamalaki. Pakadali lang namin siya ma-recognize. Hindi na kami mahirapan na kilalanin siya. Yung dalawang baka lang natin yung andito mga kaprobinsya. Nasaan kaya yung babae natin baka, yung Red Brahman? Siguro nauhaw. Umuwi siguro sa kanyang nanay. So, mailap lang yung mga baka natin. Yung mga lalaki. Pero yung isa na babae, hindi po mailap. Okay? Sa mga nakaraan po, pinurga po natin sila. Mas maganda yung mapurga natin. Yung isa, injectable yung ginamit natin. Sinubukan natin na i-inject lang. Kasi may mga kati-kati siya sa katawan ba. May mga sugat siya. Obserbahan lang natin. Sana effective yung ginawa natin na pagpurga sa kanila. Ito, may sugat siya. Kating ko anak ayod. Yung mga kalapati natin nagsiliparan. Sanay na sanay po dito yung ating mga alagang kalapati Hindi na po sila mawala pagpakawala natin sila. Pero yung kulungan nating mga kalapati dyan, maliit lang.
Masikip na sila doon sa loob. Yan po, nagrunda sila oh. Maganda tingnan mga kaprobinsya, basta marami. Yung mga kalapati natin, hindi natin na ma-recognize kung may mawala sa kanila or may mabarid ba. Pero base po sa ating nakikita sa kanila, hindi na sila pumunta doon sa malayo. Kung sakaling pumunta sila sa malayo, pa lang, lumilipad lang, paikot-ikot. Yan. Marami namang pagkain dito. Ano? Lipad sila ng lipad. Pak. Ana. Oh. Hindi pa huminto. Napakabilis po dumami yung kalapati mga kaprobinsya. Lalo na pag pinagawa natin ng maayos na paitlogan. Ngayon, yung iba nasa sahig lang ng itlog. Minsan pa nga nasa lupa. Para lang makapag-itlog sila. Kanya-kanya silang diskarte. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin oh. Baboy na may sabaw. May gulay. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Handog isang ulit kaya. Adlo ko gawin makaasar ng Bon. Dua orang. Karong dulu dan may uwak. Tulo. Kaya ko nang lunggan. Non? Wak. Kung ano. Nagkakita na ba? Iya, at nang mekan ko kay ko kan tentang dong dalam budaya kita. Ay, bako.
Pantaha. Kapag sa karyo to. Kaya si Al. Palit, di kayo malakit pa. Paano ko tulog eh? Galing ko na. Nakita mong palit. Padapitin nila na. Malibaran mo lang nagmuna ang... Sa Norben ako malibare. Ilan lang ganyan. Oo mo lang hil.